May bagong balita ba sa paghahanap kay Nancy Guthrie? Katatanggap lang namin ng pahayag mula sa FBI kaugnay ng isang guwantes na sinusuri para sa DNA na ayon sa kanila ay tila tumutugma sa guwantes ng lalaking nasa harapan ng bahay ng 84 anyos. Noong panahon na siya ay kinuha, gaano kalaking bagay kaya ito? Pagdating sa paglutas ng isang kaso na papasok na sa ikatlong linggo, nandito kami sa kasong inihain ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. 15 araw na mula nang bumisita si Nancy Guthrie sa bahay ng anak niya para maghapunan at maglaro, isang karaniwang gabi ng pamilya. Pagkatapos, inihatid siya pauwi ng isang miyembro ng pamilya sa kanyang bahay, kung saan siya lang ang nakatira at hindi naman ito kalayuan. Kinabukasan ng umaga, di umano'y kinuha siya at mula noon ay hindi na namin siya nakita. Hindi namin alam kung sino ang lalaki. Sa video na inilabas ng FBI, makikita ang lalaking may takip sa mukha, may dalang baril, may suot na backpack at may guwantes sa kanyang mga kamay. Katatanggap lang namin ng pahayag mula sa FBI tungkol sa guwantes na nakuha sa paghahanap kay Nancy Guthrie. Ngayon, gusto ko munang basahin sa inyo ang pahayag na ito. At pagkatapos ay pag-uusapan natin ng kaunti kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Quote, ang mga guwantes na natagpuan mga 2 milya mula sa tirahan ng mga Guthrie sa isang bukirin malapit sa gilid ng kalsada ay nilagay sa pakete ng mga deputy ng Pima County Sheriff at ipinadala agad noong Huwebes, Pebrero 12, at dumating ang mga ito sa isang pribadong laboratorio sa Florida noong Biyernes, Pebrero 13. Ito ang pribadong laboratorio ng Departamento ng Sheriff ng Pima County sa Florida para sa DNA analysis ng mga ebidensyang nakuha nila. Nagpapatuloy ang pahayag na natanggap ng FBI ang paunang resulta noong Sabado, Pebrero 14 at hinihintay na lang ang quality control at opisyal na kumpirmasyon. Linggo ngayon, bago ilagay ang hindi kilalang male profile sa CODIS. Ngayon, ang Combined DNA Index System ay ang pambansang database ng FBI. Kadalasan, 24 na oras ang proseso matapos matanggap ng Bureau ang DNA. Nangolekta ang mga investigador ng 16 na guwantes sa paligid ng bahay ni Nancy Guthrie. Karamihan sa mga ito ay guwantes ng mga naghahanap na itinapon nila sa iba't ibang lugar habang nagsasagawa ng paghahanap sa paligid. Yung isa na may na-recover na DNA profile ay iba at mukhang tumutugma sa guwantes ng taong nasa surveillance video. Ang FBI ay patuloy na magbibigay ng tulong anumang oras. Wakas ng pahayag. Marami talagang nangyayari dyan. Maaaring ito ay sinyales ng pag-asa. Narinig mo na ang linyang iyon. Yung nakuha nilang DNA profile ay iba at mukhang tumutugma sa guwantes ng taong nasa surveillance video. Iyan ang linyang tumatak sa amin ngayon. Mahalaga ring tandaan na tinutukoy pa rin ng FBI ang taong nakikita mo sa video bilang hindi kilalang lalaki. Sinabi rin ng tagapagsalita na kapag tiningnan mo ang video, mukhang ang taong nasa surveillance sa harap ng porch ni Nancy Guthrie ay nakasuot ng nitrile gloves. Nagsuot pa siya ng isa pang pares ng guwantes. Kaya ang nitrile gloves parang alternatibo ito sa latex gloves. Karaniwan itong ginagamit, pwedeng gamitin sa paglilinis ng bahay o kapag may suot na personal protective equipment ang isang tao. Sa tingin ko, mahalagang malaman ang konteksto habang hinihintay ang DNA resulta. Pero kapag nakuha na ng FBI ang opisyal na kumpirmasyon, ilalagay nila ang DNA profile sa kanilang pambansang database na tinatawag na Combined DNA Index System para makita kung may lalabas na tugma. Ngayon, ang database na ito ay may DNA profile ng mga nahatulan, na aresto, na detene at mga nagkaroon ng dating kaso sa autoridad. Kaya kung makuha ng FBI ang DNA profile ng pinaniniwalaan nilang taong may maskara, at tingnan mo, malaking bagay yan. Kung hindi natin alam kung ano ang kalalabasan nito, maaaring makakuha sila ng tugma kung nasa sistema na ang DNA ng taong iyon. Hindi malinaw ayon sa tagapagsalita ng FBI kung may anuman sa guwantes na nahanap sa bukid na nag-uugnay dito sa investigasyon kay Guthrie. Hindi lang ito basta guwantes na itinapon ng kung sino sa kalsada, alam mo yon. Sa pagsasabing mukhang yun ang parehong guwantes, ibig ba nilang sabihin na pareho lang ang estilo ng guwantes na nakikita mo sa video? Ang sheriff ng Pima County, kapag tinanong siya tungkol sa mga guwantes na nakalap bilang ebidensya, sinasabi niyang wala ni isa mang guwantes ang natagpuan sa loob ng bahay ni Nancy Guthrie o sa kanyang ari-arian. Hindi rin niya sinabi kung anong ebidensya ang natagpuan nila sa loob ng bahay ni Nancy Guthrie. Sinabi niya ring may DNA na natagpuan sa bahay ni Nancy Guthrie na hindi sa kanya.
Hindi malinaw kung ang DNA ay sa taong may maskara sa labas ng bahay niya o kung anong ebidensya ang nagsasabi na may DNA. Isa pang mahalagang konteksto ito. Pwedeng kaibigan lang niya yon kasama sa simbahan o inupahan niyang tumulong sa bahay. Alam natin na ang mga hardinero, tagalinis ng pool at mga inupahang tumulong ay hiningan ng DNA sample para sa investigasyong ito. May 2 tao na naditina ng mga pulis sa kasong ito pero wala pang naaresto. May mahalagang konteksto tungkol dyan na ibinigay ngayon. Ayon sa bagong ulat, hindi na itinuturing na suspek ng pulis ang lalaking ang bahay ay hinalughog nila nung Biyernes ng gabi. Hinalughog ang bahay ng lalaki gamit ang federal search warrant at nag-traffic stop ang pulis malapit sa Culvers ngunit hindi siya inaresto. Hindi malinaw bakit nakatutok ang pulis sa bahay na 2 milya mula sa bahay ni Nancy Guthrie. Hindi rin malinaw kung ano ang meron sa sasakyan na naging dahilan para gusto nilang pahintuin ang taong ito, kausapin siya at halughugin ang kanyang sasakyan. Sa search warrant, dapat magbigay ng ebidensya ang pulis sa hukom para mapirmahan ang warrant at magawa ang operasyon. Iniulat ng National Broadcasting Company News na hindi na tinitingnan ng mga investigador ang pamilya ni Nancy Guthrie o mga kamag-anak bilang posibleng suspek sa kaso. Ayon sa sheriff, walang inaalis sa listahan ng suspek hanggat di pa nahuhuli ang kidnapper. Habang hinihintay ang DNA result, sinabi ng mga lokal at federal na autoridad na magpapatuloy silang sundan ang mga lead sa kaso. Kasama na rito kung ano ang suot ng suspek nung gabing nasa labas siya ng bahay ni Nancy Guthrie. Partikular na ang backpack na mukhang puno. Hindi natin alam kung ano ang laman ng backpack pero alam natin sa ngayon kung ano ang pinaniniwalaan ng mga autoridad. Isa itong 25 litro na Ozark Trail Hiker Pack backpack at ang tanging lugar na mabibili ito ay sa Walmart. Iniulat din ng Fox News na ang holster sa harapan ng suspek ay mukhang mura lamang. Isa itong strategy brand, hip holster ayon sa Fox at mabibili rin ito sa Walmart. Mabibili mo ito ng mga $10 at may 5 Walmart stores daw na meron nito sa lugar ng Tucson. Hindi ito ang unang beses na naging mahalagang bahagi ng isang kilalang investigasyon ng Walmart, sales records nito at surveillance video. Ito ang mga larawan ni Brian Koberger, isang pumatay ng 4 sa isang Walmart sa Pullman, Washington noong 2022. Iniulat na ginawa niya ang 13 biyahe sa pagitan ng Oktubre at Disyembre ng 2022. Pinatay niya ang 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho sa kanilang bahay noong Nobyembre 13. Sinusuri ng autoridad ang mga binili niya sa Walmart para malaman kung doon niya nakuha ang K-bar na kutsilyong ginamit sa pagpatay. Habang hinahanap si Nancy Guthrie, umaasa pa rin ang mga autoridad na mahahanap siya at mahalaga rito ang kanyang pacemaker. Natatandaan mo siguro ang timeline mula sa autoridad na disconnecta ang device niya sa iPhone ng 228 anti-meridiem at iniulat na nakasync sa Apple Watch. Natagpuan sa bahay ang kanyang iPhone at Apple Watch noong umaga siyang kinuha. Ngayon mukhang gamit ng autoridad ang makabagong kagamitan para subukang makakuha ng bakas tungkol doon. Napansin ng Pacemaker Media ang mababang lumilipad na helikopter sa paligid ng bahay ni Nancy Guthrie at iniulat ito ng News Nation. Gumagamit sila ng signal sniffer sa helikopter, umaasang makukuha ang signal ng pacemaker ngayon. Para magamit ito, dapat kang lumipad ng mababa at mabagal sa isang lugar. Si Steve Fisher, isang pribadong investigador na madalas sa palabas, ay nagbahagi sa X ng karagdagang detalye tungkol sa gamit na ito at paano ito gumagana, batay sa kanyang karanasan sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Sabi ni Steve, ang aparatong ito ay kayang makakuha ng iba't ibang uri ng signal tulad ng Wi-Fi, cellular data, radio frequency emissions, at maging emissions na nagmumula sa pacemaker ayon sa kanya. Kailangan mong lumipad ng sobrang baba at hindi ito magagamit pang scan ng buong lungsod, dapat may tukoy kang lugar. Sa kanyang karanasan, 3 beses niya itong ginamit ngunit hindi nagtagumpay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng gumana. Sa paghahanap kay Nancy Guthrie, dinoble ng FBI ang halagang iniaalok nila bilang gantimpala para sa impormasyon na magdadala kay Nancy Guthrie. O sa mga taong kumuha sa kanya mula sa kanyang bahay, ngayon ay umabot na ito sa $100,000. Nakatanggap ang autoridad ng libu-libong tips sa kaso. Karamihan ay dumating matapos ilabas ni FBI Director Kash Patel ang surveillance images sa social media. Kapag tiningnan mo ang mga larawang yon, talagang nakakakumbinsi. Nagbibigay ito ng muka sa halimaw na nasa likod ng pagdukot kay Nancy Guthrie, isang nakamaskarang halimaw sa puntong ito.
Pag-uusapan natin mamaya kung bakit maaaring naging pagkakamali ng FBI ang paglabas ng mga larawang iyon sa investigasyong ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, umaasa ang mga autoridad na magbigay ang publiko ng surveillance video. Noong Huwebes ng hapon, nanawagan ng sheriff ng Pima County sa mga may home surveillance cameras gaya ng Nest o Ring. Video mula Enero 1 hanggang Pebrero 2 ng 2026 sa loob ng 2 milyang radius ng bahaging ito ng bayan. East Skyline Drive sa North Campbell Avenue. Nais nila ng video ng mga sasakyan, trapiko, naglalakad o kahina-hinalang aktibidad. Mga 4 na milya patimog mula sa interseksyon ang bahay ni Nancy. Kinokontak din nila ang mga may kamera sa Neighbors app. Kung makakatanggap ka ng request sa Neighbors app mula sa nagpapakilalang pulis, dapat may asul na checkmark para siguradong totoo. Naglabas ang departamento ng sheriff ng link sa X kung saan pwedeng mag-sumite ng video bilang ebidensya ngayon. Noon, pulis lang daw naghahanap ng video sa ilang oras, hindi buong buwan ng Enero hanggang Pebrero. Pero ayon sa KWA, hinihiling sa mga tao sa Catalina Foothills area ng Tucson na ibigay ang anumang surveillance camera footage na meron sila sa mga tiyak na oras. Isa ay, noong Enero 11 mga 22 araw bago kunin si Nancy Gatrey, mula 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Naghahanap din sila ng footage mula sa umaga ng Enero 31 sa pagitan ng 9:30 ng umaga at 11 ng umaga. Iyon ay dahil sinabi nila na may isang kahina-hinalang sasakyan sa lugar bandang 10:00 ng umaga. Hindi pa nila sinasabi ang itsura ng sasakyan pero alam nating pumunta sila sa bilog na yon. Kay maaga pa ang investigasyon. Malapit sa bahay ni Nancy Guthrie, naghahanap sila ng surveillance video tungkol sa isang pinaghihinalaang sasakyan. Pero alam mo, halimbawa lang ang sasakyan. Sa pananaw ng publiko, hindi natin alam lahat ng akala nating alam sa kasong ito. Ngayon, ito ang bagong missing persons poster ng FBI. Dinoble minsan ang reward sa $100,000. Kung may impormasyon ka tungkol kay Nancy Guthrie, tawagan ang Pima County Sheriff sa 523-51-4,000 at maaari ka ring makipag-ugnayan sa FBI sa 1800 call FBI o pumunta sa tpsfbi.gov. Kasama natin ngayon si Dan Brunner, retiradong espesyal na ahente ng FBI, para pag-usapan ang kasong ito. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime habang sinusubaybayan namin ang paghahanap kay Nancy Guthrie. Alam ko na sinusuri natin ang ilang mga ulat ng media tungkol sa ilang partikular na ebidensya. Partikular na ang ilang guwantes. Naniniwala akong may natagpo ang guwantes mga 2 milya mula sa bahay ni Nancy Guthrie. Paano eksaktong maaapektuhan nito ang kaso? Paano mo malalaman kung ang guwantes ay pag-aari ng taong nakita sa surveillance video sa harap ng bahay? Hindi pa natin alam kung ang mga guwantes na nakita sa kalsada ay siya ring suot ng tao sa video hanggat hindi natatagpuan ang mga guwantes na yon. Ang tanging paraang masasabi nating sigurado na pag-aari ng taong iyon ang mga guwantes na natagpuan sa kalsada ay kung kapag nahuli ang taong iyon at naikumpara ang kanyang DNA sa nakuha sa guwantes, hanggang noon, isa lang itong pahiwatig at nagbibigay ng impormasyon. Nakakuha sila ng DNA mula sa loob ng guwantes. Ipapadala ito sa laboratorio para masuri at ilalagay sa Combined DNA Index System para maikumpara sa DNA na kasalukuyang nasa loob ng sistema na naglalaman ng lahat ng DNA. Bawat individual na inaresto sa federal na antas na kinuha sa kustodya, hindi lang tinanong kundi kinuha talaga sa kustodya, ay kinukuhanan ng DNA swab. Isinusumite ang DNA swab sa database na ito para magamit sa hinaharap. Kung ang taong iyon ay dati nang nakasalamuha o naaresto ng federal na autoridad tulad ng FBI, Drug Enforcement Administration o Homeland Security Investigations, hindi mahalaga kung alin sa mga ito. Matutuklasan ng DNA swab mula sa guwantes, mahahanap nila ito at makukuha ulit natin ang pagkakakilanlan. Hindi pa rin ito tiyak na sinasabi na ang individual sa video ay siya ring individual na may guwantes, na siya ring individual na may CODIS. Maaaring nagkataon lang na nagtatrabaho siya nang matagpuan ang DNA sa guwantes sa kalsada. Oo, dati na rin siyang naaresto. Kung siya ay tugma sa paglalarawan at nakuha na ang clue, okay na, may individual na tugma sa pisikal na hitsura at may guwantes saan siya nakatira. Sige, iyon ang magbibigay sa atin ng probable cause para maglabas ng search warrant sa bahay niya base sa DNA mula sa guwantes na tumutugma sa mga nakita sa video. Ang kanyang taas na 5 or 5 at katamtamang pangangatawan ay tugma sa video. Sa tingin ko sapat na yon para magbigay ng federal na hukom ng search warrant at magsagawa ng paghahalughog sa bahay.
Kung makita nila ang backpack, kung makita nila ang mga damit, ang face mask, at iba pang mga bagay na maaring ginamit sa paggawa ng krimen. Pagkatapos, pagsasamahin lahat yon bilang ebidensya sa paglilitis at gagamitin para dalhin sila sa korte at kasuhan ng iba pang federal na krimen. Pero iyon, isa lang iyon sa mga bahagi. Hindi pa iyon ang matibay na ebidensya, pero isa iyon sa mga bahagi. Maraming haka-haka sa kasong ito at lalo pang dumarami araw-araw. Nakakapagod na. At 15 araw na itong nangyayari. Kapag tahimik ang pulis, alam kong nagbibigay pa rin ng panayam ang sheriff pero wala ng press conference. Parang lalo pang lumalaki ang mga haka-haka. Paano mo ilalarawan ang pag-usad ng investigasyong ito bilang isang may alam sa ganitong proseso? Sa tingin ko maganda ang investigation ngayon. Pero sa palagay ko, baka masyadong mabilis pinalaya ng Pima County ang lugar ng insidente kahit hawak pa nila ito. Napag-usapan na ito at nabanggit na rin ng Pima County Sheriff. Siguro medyo nagmadali siya sa pagpapalaya at naintindihan naman iyon. Pero bahagi iyon ng after-action reports, bahagi iyon ng mas malalim na investigasyon na sana ay hinawakan pa nila para sa karagdagang pagsusuri. PIMA County. Magagaling ang evidence response teams nila pero walang tatalo sa FBI evidence response team. Ang kanilang analysis teams, collection teams, ang mga tao sa field, ang evidence response team nila ay walang kapantay. Pangalawa lang sila, alam mo na, sa mga pinakamahusay sa buong mundo. At kung dinala sana sila, madali lang namang itanong sa kanila, uy, pwede ba kayong pumunta rito at suportahan kami? Sa huli, nagbukas ng federal na investigasyon at sinabi ng FBI na kailangan nilang kunin muli ang lugar. Dito naganap ang mga pangyayari noong nakaraang linggo. Patuloy ang investigation. At sa tingin ko, medyo natagalan tayo. Oo, medyo natagalan. Pero dahil sa kahangahangang trabaho ng ating mga artista, ang Cellular Analysis Surveillance Team ay binubuo ng mga ahente at empleyadong nagsasagawa ng cellular analysis. Kinukuha nila ang digital na ebidensya at talagang nauunawaan at sinusuri nila ito ng mabuti hanggang sa pinakaugat at pagkatapos ay inihaharap nila ito bilang pisikal na ebidensya. Ang Cellular Analysis Surveillance Team sa Arizona ay nakikipagtulungan sa mga Nest server dahil hindi ito nire-record ni Ms. Guthrie kaya tinitingnan nila ang posibilidad na mabawi ang nawalang data ng video sa mga server at naging matagumpay sila. Ngayon, dito nagkaroon ng kapalpakan at kaguluhan ng FBI, ang pamunuan ng FBI at inaakala kong ito ay nagmula kay Director Patel. Nagpasya silang ilabas na ang video ngayon. Isa sa mga nabanggit ko, live talaga akong nasa ere kasama ang isa sa mga katrabaho mo. Nang lumabas ang video, nagkomento ako sa ere at agad kong sinabi na sigurado ako. Ilang araw nang hawak ito ng FBI para suriin, himayin at tingnan ang bawat piraso ng ebidensya sa video bago nila ito ibigay sa publiko. Kaya iniisip ko na hawak na nila ito ng 2 hanggang 3 araw. Ano ang nangyari sa susunod na 1 o 2 araw? Nakita mong itinayo ang tolda para sa pagsusuri ng taas tapos nakita mong natukoy ang backpack. Yon. Para sa akin, malinaw sa akin na ginagawa ito pagkatapos ng paglabas. Walang ahente ng FBI, walang miyembro ng team, walang ebidensyang tugon, walang kahit sinong kasali. Bilang isang case agent sa loob ng 20 taon, hindi ko gugustuhin na ilabas sa publiko ang impormasyong iyon, ang video na iyon. Unang dahilan ay hindi ko pa ito nabibigyan ng pagkakataong suriin. Baka may makilala ako doon at malaman kung saan binili. Sa tindahan, pwede silang magbigay ng surveillance video. Pagkatapos pwede naming tukuyin ang interesadong tao nang hindi nila alam na sinusundan namin sila. Ito ang nagbibigay ng kalamangan. Sa paglalabas ng video na yon, nagpasya si Kash Patel na ilabas ang video na yon kahit ano pa man ang dahilan para sa public relations para sabihing magaling ang ginagawa ng FBI. Hindi natin kailangan ng ganong klasing panalo sa public relations pero nagpasya si Kash Patel na gawin yon. Ibinigay niya ulit ang kalamangan sa kriminal. Bakit? Dahil kapag nalaman ng kriminal, ano ang gagawin ng kriminal? Itatapon ng backpack, itatapon ng face mask, itatapon ng jacket, itatapon ng baril. Lahat ng malinaw na ebidensya na gugustuhin ng isang United States Attorney sa korte or ng isang State Attorney or District Attorney sa korte para patunayan na nakuha ito sa bahay niya. Narito ang video niya, alam mo na pinapatay ang Ring doorbell camera. Pwede na ring tumakas ang taong iyon. Pwede na siyang sa kabilang panig ng mundo ngayon kasi sabi niya, may video na sila ng ginawa ko, binibigyan mo sila ng advantage. Talagang naging malaking sakit ng ulo ito para sa mga investigador. Hindi nila nakuha ang pagkakataon. Bukod pa sa lahat ng ito noon, nasuri nila ng mabuti ang backpack, na-analyze at natukoy kung anong brand iyon. Ito ang mga tindahan.
Aabutin ito ng ilang araw. Aabutin sana ito ng 4, 5, 6 na araw. Tama ba? Oo. Sa panahong iyon. Sa unang 3 araw na iyon, 14,000 na mga tip ang ibinigay. 14,000 na mga tip ang naibigay. Binaha ng mga tip ang FBI. At nangangailangan yon na bawat isa sa mga tip na yon ay kailangang suriin, kailangang alamin kung may oras ang mga investigador para suriin ito. Sige, naghahanap tayo ng isang tao na may taas na 5-10 na may suot na ganitong klase ng backpack. Alam natin na ang backpack na ito ay ibinebenta sa tindahang ito. Kung ganoon sana, 14,000 lang sana ang mga tip at mas kaunti iyon at hindi sana nabaha ang sistema. Todo kayod ang mga ahente, analyst at support staff ng FBI sa Arizona. At sa paglabas ng video na yon ng masyadong maaga, si Cassie Patel ay nagdulot ng sobrang daming dagdag na trabaho para sa case team na hindi naman nila kailangang gawin. Mali talaga yon, 100%, walang duda, at sigurado akong lahat ng case agent, lahat ng tao sa field ay hindi sang-ayon doon. Kung titignan mo ang ilang sitwasyon kung saan may na-detain tapos pinalaya gaya ng lalaki sa United States pa Mexico border na si Carlos. Dahil sa natanggap nilang tip mula sa biyana ng bahay, sinabi nitong, "Hoy, tingin ko dapat mong tingnan ang lalaking ito." Pumasok ang Special Weapons and Tactics team sa bahay, may dalang larawan at tinanong, "Ito ba ang manugang mo?" Sabi niya, "Hindi." Kinabukasan, may traffic stop sa bahay 2 milya mula kina Nancy Guthrie. Sa tingin ko, hindi pa tiyak kung may pampublikong impormasyong nakuha mula sa bahay na yon na makakatulong sa investigasyon. Pero ano ang masasabi mo na may mga tip na pumapasok? At nakita natin hanggang ngayon na may hindi bababa sa 2 tao na inaresto at tinanong ng mga pulis at pagkatapos ay pinalaya rin. Wala akong problema doon, wala akong problema kung may taong i-detain at tanungin. Base sa tip, interesado akong makita ang sulat at ang affidavit para sa search warrant. Para makakuha ng search warrant sa bahay, kailangan may probable cause kang maniwalang may ebidensya ng krimen doon. Yung tip na yon kailangan sobrang specific o kaya naman tip lang na nagsasabing, naniniwala akong si ganitong tao ang gumawa niyan. Para sa akin, medyo mahina yon. Pero kung nakuha nila, kung nagawa nilang kumuha ng federal search warrant based lang doon, interesado akong malaman kung ano ang probable cause para maglabas ng search warrant. Wala akong problema kung i-detain at tanungin nila ang tao, pero bumabalik pa rin ito sa oras ng paglabas ng video. Kung nabigyan ng oras ang mga team, hindi tayo magkaiba-ibang direksyon at parang manok na pugot ang ulo na pinipigilan at dinidetain ng mga tao. Mas naging nakatutok sana, alam mo yon, sobrang tutok na investigasyon. Hindi pa kasama kung nagawa nila, kung natukoy nila at nakuha nila lahat ng impormasyon. Sulit lahat ng makukuha sa video na yon at matapos matukoy ang subject, hindi malalaman ng taong iyon na pinapanood siya. Titingin sila sa kaliwat kanan, iniisip na paparating ang FBI para sa kanila. Kaya wala akong problema kung titigil sila, aarestuhin, tatanungin at palalayain. Bahagi yan ng investigasyon. Sigurado ako sa karera mo dahil napanood mo na ang maraming Ring at Nest cameras na mas naging popular, surveillance videos ng mga suspect. Ngayon na napanood na nating lahat ang video na to at tinitingnan mo ito, ibig kong sabihin, pagdating sa mga suspect na nakita mo sa camera, kung saan may makukuha ka mula sa video na yon, gaano kahalaga, tulad nitong particular na tao, ano ang mga bagay na kinukuha mo mula sa video na yon kapag pinapanood mo ito? Kinukumpirma nito ang sinabi ko bago lumabas ang video na baguhan ang team o grupong ito. Hindi sila professional na criminal o kidnapper. At sinabi ko na rin, hindi basta-basta ang kumidnap ng tao. Ibig kong sabihin, base sa pakikipag-usap ko sa maraming kasamahan ko sa crisis negotiation team, hindi mo basta-basta kinikidnap ang isang 84 anyos na babae na may mga problemang medical. Tama ba? Hindi mo talaga gagawin yon. Ibig kong sabihin dahil siya. Kung ginagawa mo to para kay Kinet, para sa ransom, 1 linggo lang siya siguro. Baka kung wala kang gamot niya, baka 1 linggo lang. Baka pinakamaganda na lang, kinidnap mo ang isang nasa 4 na dashes at isang nasa 3 dashes. At bukod pa dyan, yung komunikasyon, pinadala mo sa mga lokal na media station, TMZ, walang malinaw na ruta ng komunikasyon, hindi ka nagbibigay ng paraan ng communication. Noon, nung inilabas ang video, kinumpirma nito ang teorya ko na mga baguhan lang sila. Nagsuot siya ng napakakakaibang backpack, nagsuot siya ng napakakakaibang damit, may baril siya, may holster sa lugar na hindi mo dapat nilalagay ang holster. Ang full-size na appendix carry, kadalasan ay nasa loob ng waistband sa gilid pero hindi diretso sa harap ng iyong harapan. Buong holster yon. Kaya nung nakita ko yon, sabi ko, tong taong to gustong magmukhang kriminal, hindi siya
Alam mo yun, hindi siya professional at palagi siyang nagkakamali. Nandun siya ng 41 minuto, tumayo siya sa porch, siguro mga 3 hanggang 5 segundo. Kasi kung titingnan mo yung mga patak ng dugo, alam mo, yung mga news camera, nung lumabas yung video na yon, nung pinalabas yung eksena, umakyat ang news camera sa porch, kita mo yung dugo, puro patak pababa. Okay? Hindi siya paanggulo or minamadali palabas, may patak lang. Boom! Parang nakatayo lang siya doon mga 3 hanggang 5 segundo. Dumudugo mula sa kamay o braso niya kung saan yung kamay niya ay tumutulo lang ng diretso pababa ulit, nakatayo sila sa porch. Kung mga professional, mabilis nilang ilalabas-pasok siya at magmamadali. Sa pagnanakaw, papasok at lalabas sila agad, ilang minuto lang, lalo na kung hindi maganda ang kinalabasan. Malamang sinaktan at pinatay siya, tapos agad umalis sa loob ng ilang minuto. Kaya maraming bagay na para sa akin nagpapakita na hindi ito mga professional, hindi ito mga kidnapper na alam ang ginagawa nila. At gaya ng sinabi ko, naghihintay ako habang papalapit na ang mga tao sa kanila. Halos hindi lang Paima County at FBI ang maghahanap sa kanya. Sarili niyang pagkakamali ang magpapahuli sa kanya. Pagkatapos, gaya ni Luigi Mangione, tinanggal niya ang maskara kahit saglit at may nakakita sa kanya sa McDonald's sa Pennsylvania. Maliit na pagkakamali lang ang magpapahuli sa kanila na sanay nakatakas na, pero magkakamali sila dahil sa kaba at stress. Habang tumatagal, bumababa ang tsansang gumanda ang lagay ni Miss Guthrie, pero tumataas ang posibilidad na mapagod at magkamali ang taong ito. Oo. At yun ang mahirap na bahagi kasi 15 araw na ngayon at nag-aalala ka talaga. Dahil sa kalusugan niya, alam mo, nung una, ang tanong ay tungkol sa gamot niya. Kung hindi niya ito makuha sa loob ng 24 na oras, maaaring ikamatay niya ito. Kaya nag-aalala ka talaga kung paano mauuwi ito lalo na sa amateur na bahagi. Hindi rin naman ako professional sa law enforcement. Pero tiningnan ko ito at parang ito ay isang lalaki na halatang hindi niya alam na may ring doorbell camera na gumagana. O kaya alam mo na may nest na nandoon. At pagkatapos parang yung pagkuha niya ng mga bulaklak, parang kakaiba talaga. Nagulat ka ba na kahit 15 araw na wala pa ring aresto? Maaaring baguhan ng grupong ito at hindi sila masyadong nagkamali, kaya muntik na nilang mahuli ang taong iyon. Sa puntong ito ngayon, nung una iniisip ko na grupo sila. Hindi ako sigurado kung yung mga email na pinadala sa TMZ ay galing talaga sa grupo dahil hindi ko pa nakita ang laman ng mga ito. Pero sinasabi raw na may nagsasaad doon na alam talaga nila ang loob ng bahay. Pakinggan mo, kahit sinong taga DoorDash ay pwedeng makita ang loob ng bahay at magsabi ng kahit ano o pwede kang maglakad-lakad gamit ang Zillow. Pinapayuhan ko lahat ng kliyente ko dito sa Montana bilang security consultant. Tanggalin nyo ang mga bahay nyo sa Zillow dahil nakikita ng kahit sino ang loob ng bahay nyo ron. Kapag sinasabi nila yon, parang sinasabi nilang pwede lang galing Zillow, kaya hindi ako sigurado. Hindi ko rin alam ang nilalaman ng mga email. Pero sa simula akala ko grupo ito ng mga tao, 2 o 3. Sa palagay ko, mas naniniwala na ako ngayon na malamang isang tao lang talaga dito. Siguro may isa pang kasabwat. Kasi habang tumatagal, mas kinakabahan ng isa pang tao sa grupo yung mahina ang loob na sobrang kaba niya baka magkamali rin siya. Naniniwala ako na habang tumatagal, paliit ng paliit ang grupo dahil karamihan ay baguhan at hindi professional. At makikita natin kung paano ito mangyayari. Siyempre, alam mo na, mahigit 2 linggo na, umaasa ka na lang na malapit na ang solusyon, patuloy ka pa ring umaasa. Pero dahil napakaraming ahente ang nagtatrabaho dito, alam mo na yon. At sigurado akong hindi sila masyadong natutulog at maraming tao ang personal na tinatake ito dahil gusto talaga nilang maresolba ito. Dalhin ang taong ito sa hustisya at alamin ang kinaroroonan ni Nancy Guthrie. Dan BRUNER, retiradong FBI ahente. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Walang anuman, kahit kailan. Bago tayo umalis, gusto ko lang ipakita muli ang mga numerong ito baka may makakita at maalala. Maaari nilang tawagan ang autoridad at magbigay ng impormasyon. Kung may alam ka tungkol kay Nancy Guthrie, kontakin ang Pima County Sheriff sa 523-51-49000. Maaari ninyong kontakin ang FBI sa 1800 Call FBI o sa tpsfbi.gov. Yan po ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify. Nakastream din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.